Hello mga ka-journey, good day, good Sunday morning at journey well. At yan, naisipan namin ni Mrs. lumabas ngayon. Medyo last 2 weeks hindi kami gano'n nakapag Uber Eats, medyo busy at the same time pwede sabihin medyo gusto namin makapag-relax pagdating sa work. Siyempre may full-time job ako, si Mrs. naman may full-time job rin, work from home actually. Kaya ako ay pumapasok sa opisina. At yun lang, minsan pag umuwi mga 5:30 lalabas kami hanggang 8:30, so 2 hours extra every before madalas. Pero ngayon lumalabas kami 2 or 3 times a week last 2 weeks. So ngayong linggo medyo naisipan naman namin lumabas para medyo makakota naman, kasi ang kota namin at least maka $300 a week kami, no? So kung maka 500, 600, bonus na lang yun. Kumbaga huwag naman natin kaya anuhin ang sarili natin. Kung kaya lang natin, may extra time, magandang pagkakitaan ng Uber Eats. So ito kami ngayon. Ayan, ang bagong pick up. First pick up for the morning mga ka-journey. Lunch time na pala. 12 o'clock na pala. Medyo tinanghali ako ng gising dahil may church kami kagabi. So ito, mag-Uber Eats kami ng 2 hours. 2 hours lang ngayong lunch time. So tingnan natin magkano tayo. Samahan nyo kami mga ka-journey. So saan tayo? Punta tayo sa mga, zero pa lang mga ka-journey ha. Kita nyo naman, wala pa tayong kinikita for today. So 9 minutes, 6.5 kilometers ang trip. Tayo sa Manning Road, Marjorie Avenue. Kapahala pa ni Mrs. Tara! Mga ka-journey, tayo sa ating pinarkingan sa restaurant. Punta tayo sa Manning Road. Kasama natin syempre si Makoy. Namiss natin si Makoy. Tagal natin hindi siya gano'ng drive dahil hindi kami gano'ng nakalabas. Success ang first drop off. Yan ang kanyang Happy Meal. Tara po sa ating second drop off. Dalawang drop off po ito. Journey sa yung susunod. Tingnan natin saan po yung susunod. Picturean muna. So ang ating next drop off para kay Nicole T. Okay na. Malapit lang. 2 minutes, 1.2 km. Tara mga ka-journey. Ating second drop off mga ka-journey, dyan lang sa kabilang house. So ayan ang ating first round of delivery for today. Ito yung muna nakinita sa first delivery. Naka $16.41 tayo for around 30 minutes din ha. Okay, so ayan, 30 minutes, $16. 2 drop offs. Journey, wala tayong order, magantay tayo dun sa mga kainan dun. Papark na tayo saglit at magantay tayo ng ating order dito sa Manning Road. Ito yung malapit sa Corten University. May mga Burger King doon, KFC. Usually yung ginagawa namin, papark kami doon, magantay ng order. So hindi mo kailangang laging umaandar, pwede naman yan. Jacks, yan yung Burger King dito sa Australia. So yan, naman tayo dyan. Tambay din tayo sa banda sa area na yan. May McDonald's din. So tara, sukin natin ito. Yan, meron tayong nakuha 11:24. Yan, pipick-upin na natin. Head to your pickup at Jamaica Blue Waterford. Diyan lang. Pili mo na lang. Tara, ito na, pick-upin na natin. Deliver na ho. So na nakalayo ere. Pa 2 minutes lang 1.3 km, $11. Saan ka pa? Off tayo dito sa number 5. Sa magandang house. Double door mga ka-journey. Actually double drop off pala to. So akala ko naka-jackpot tayo sa 1 something kilometer for $11. So may isa pa pala tayo yung drop off. 2 orders po siya mga ka-journey. So yan, samahan nyo lang kami sa ating pag-u-Uber ngayong araw na ito mga ka-journey. Magandang weather,
23 degrees. So ideal weather para sa akin, no? 22-23 degrees, very sunny, masarap lang mag-ikot-ikot. So habang namamasyal, kumikita tayo mga ka-journey. Yan ang diskarte natin, mga diskarting ka-journey. Na-drop off na, ganun lang gagawin nyo, no? Iiwan nyo lang siya doon, then pipicturean nyo siya. Maliban na lang kung may instruction sa inyo na handover, pero ito ano lang, drop off lang, leave at the door usually. So gano'n kalayo yung pangalawa, actually malayo yung pangalawa. So medyo nagulangan tayo ni Uber, pero sige, medyo tahimik naman ngayon, walang traffic, mabilis din ang delivery. Mayroon na ang ating pang-apat na delivery for today. Ayan, alauna na, isang oras na tayo. Tingnan natin kung magkano ang ating 1 hour rate for today mga ka-journey. Ito yung Calle Leonora Street, Leonora. Ayan, nandun siya sa loob ng apartment. So papasok si Mrs. sa driveway para i-drop ang kanyang Happy Meal. Yung ating first hour rate, 27.65, isang oras sa trabaho. Not bad, pwede na. Fifth delivery pickup, Subway, dito lang sa Como at sa Apple Cross. Ayan, medyo antayin tayo lang tayo at pera na mga ka-journey. Mga ka-journey, ang ano lang naman, ang Uber Eats, hindi ko siya recommended as full-time income. Kumbaga hindi siya pwedeng full-time gig. So maganda lang siya, supplemental lang, pang supplement ng iyong income. So kailangan may full-time job ka rin, or at least may iba kang part-time na regular job, kahit na hindi full-time, pero pwede mong gamitin ng Uber para ma-supplement ng income mo. Kasi ang rate dito from minimum wage up to like $30 per hour, depende sa luck mo na mga pick up ng deliveries. Pero at least may minimum wage siya. Ngayon, syempre may cost ka rin, di ba? May magagasolina ka, then syempre insurance sa sasakyan, yung maintenance sa sasakyan mo. Then syempre yung sasakyan mo nagbe-gain ng mga mileage, so yung depreciation niya mas mabilis. So hindi siya full-time job. Kumbaga, ayos siya talaga pang supplement ng income. Syempre wala kang boss. Lalabas ka lang kung gusto mo, kung sinisipag ka. Kung tinatamad ka, wag ka lumabas, di ba? Kung gusto mo namang kumita for the day kaysa wala kang ginagawa, yan, perfect po ang Uber mga ka-journey, perfect to. Although mas malaki ang kikitain mo kung magdadrive ka ng taxi may pasahero, pero kami mas komportable na kami sa Uber Eats kasi dalawa kami. Sa Uber driving kasi hindi ka pwede magsama, ikaw lang. So dito nagkakatulungan kami ni Mrs. Di ba, mas magaan ang trabaho. So yun po mga ka-journey. Sa pwedeng pagkakita mo dito sa Australia, hindi man mga paparent ka ng room. Ang rate niyan is 180 to 300 per week. So, di ba? Di ba? Kaysa naman magparent ka ng room, may kasama kang hindi mo kakilala sa bahay mo, lalo na kung may mga anak kang bata pa. Mas maganda yung mag-Uber, part-time ka ng Uber. Kikita, kaya mo naman 300 a week. Very easy mga ka-journey. Ayun, kaysa naman magpaupa ka ng kwarto, lalo na kung hindi mo sariling bahay, baka ma-technical ka pa sa kontrata mo kung malamang nagpapasublet ka ng kwarto. Tsaka hindi siya komportabling may kasama ka sa ibang tao sa bahay. Then syempre may ano rin yun, kung konsumo rin ng kuryente, yung mga ganun po ba, wear and tear ng house. So yun po, at least tong Uber Eats bibigyan ka ng ibang option para pang dagdag, no, pang bayad ng mga bills natin, kasi tuloy-tuloy lang mga bills dito hindi naman yan natapos. So mas maganda hindi lang bawasan yung main income mo, at least na ibabayad mo at kuryente, pambili ng pagkain, yung mga kinikita rito sa Uber Eats mga ka-journey. Deliver na ho natin sa Apple Cross ang ating 50 deliver for today. Tayo dito sa may pizza area sa Apple Cross, pang ilan ba to? Pang-pito na yata ito mga ka-journey for today. Medyo mahina ngayon yung second hour natin, so 1:37 na, pangalawang pick up na sa second hour natin. So check natin kung magkano tayo in 2 hours. Lang, konting pasyal lang para makita nyo yung tanawin dito sa Western Australia. Spring, autumn time mga ka-journey. Tingnan mo yung mga puno nagiging manilaw-nilaw, which is parang New Zealand din, ganda.
So yun yung mga kainan na area. So marami nagre-relax ngayon mga Australiano. Linggo ngayon. So relax lang, chill lang habang kami alam mo na, rumaraket. Okay mga Johnny, tara yung ating service delivery. So matagal yung pick up. Masaya po kasama ang mga kapatid sa MCGI. So hindi ka talaga mo homesick. Ka na rin nasa Pilipinas. Sa dami ng mga Pilipino, mga ka-journey. So yun ang kagandahan, no? Pagka kasi punta sa ibang bansa, find your support system. Kung mayroon kayong charge, so hanapin mo yung mga ka-charge mo. Kumbaga makimingle ka sa kanila. Siyempre dumalo ka sa charge, yung pinakamahalaga. Then ano lang, explore yung mga opportunities sa area. Mas maganda kung darating ka rito, may work ka na. Mas mahirap kung student visa ka lang, kung mag-start ka rito student visa, lalo na kung tourist ka lang, medyo mahirap po. Maliban na lang kung ang job mo is very in demand po, na kailangan na may mag-sponsor sa'yo. Pero kung student visa ka lang, lalo na kung tourist ka at wala ka pang job na employer, yun po medyo mahirap mga ka-journey. Okay, mga ka-journey, so far 5 months na ho kami rito sa Australia. So ano bang kaibahan natin sa New Zealand, mga ka-journey? Anong napansin natin? So far, actually, honestly, feeling ko parang nasa New Zealand pa rin ako. Same lang kasi yung mga halos yung mga businesses sa New Zealand, gaya ng mga banks, yung mga grocery store, halos karamihan ng nasa New Zealand nandito rin eh. Yung gasolina, DP, di ba? Yung mga grocery store, may Woolworths, may mga iba lang na nare-brand pero yun din yun. So parang pareho lang din yung roads natin sa kalye, parang rin lang nasa New Zealand. Mas maganda nga lang yung mga kalye rito. Mga ka-journey, malapit na tayo sa ating 7th drop off for the day. Ito lang. Ganda rin dito sa Australia, no? Parang New Zealand din siya, yung environment, yung classic style ng mga bahay. Although dito masusing second floor sa New Zealand kasi bihira yung may mga second story na house. Turn left on Marsh Avenue, then turn right. Yan, ang kagandahan kay Uber, pa na yung guide sa'yo sa matilikod. Isang kahit di ka natitingin sa mapa. Turn right, then drop off on the right. Yan, ang ganda. Kailangan masunurin ka lang sa sinasabi niya. Hindi ka naman matilikod sa tayo. Number 4. Number 4, ito. Drop off. Leave at door. Inaantok sa Uber mga journey. Pero tayo gising-gising sa drive. At yan na ang ating alas 2 na mga ka-journey. So ito yung second hour natin. Magkano kaya kinita natin? Hindi natin maya-maya. Pero yun lang, kwentuhan lang muna tayo habang nagdadrive. Oo na, leave that door. Kulit mo Isa makulit to si Uber. Binababa ng limakantay si Hungry Jacks. Naku po. So mga journey, dalawang drop off po pala yan. Para tayo sa ating second drop off for the second hour ating delivery. Wala, tiyagaan lang ho sa pag nasa Australia kayo. Magsipag mo lang ho kayo. Hindi maaaring magutom kayo dito. Maraming pagkakakitaan. In 300 meters, turn right on Conakry Crescent. Gusto mo lang naman mag-relax, marami rin mong pwedeng pag-relaxan. Napaka-tahimik. Medyo Australia, sobrang tahimik. Parang New Zealand din.
Kaya kami wala namang ganong culture shock at mga dahil halos pareho lang siya ng New Zealand. Parang ang New Zealand at Australia talagang very integrated. Turn right on Conakry Crescent. Pareho lang dito. Yung mga layout ng mga suburb. Western style talaga. Parang US Just din. ahead enter the roundabout and take the first exit onto Welland Avenue. So, ganyan din sa Canada, sa US, ganyan yung mga style ng suburb layout. Mas maganda nga lang sa Australia. And take the first exit onto Welland Avenue. Mas maganda yung mga infrastructure dito kaysa sa New Zealand. Mas malapad yung mga kalye. Mas maganda yung mga kalye. Mas develop. Yung mga magandaan dito. At syempre mas malaki yung rate po ng sweldohan dito kaysa po sa New Zealand. At syempre yung cost of living halos the same lang naman. So dito ka na, mas malaki yung kita, para ilang cost of living. Drop off on the left. May mga ilang mas mahal, may ilang mas mura. So overall naman mas ang cost of living dito mas mura pa kaysa sa New Zealand para sa akin so far. Isa lang kagandahan ng Australia dito, lalo lang na sa Perth, same time zone lang po kami sa Pilipinas. So mga alas 7 ng umaga sa Pilipinas, alas 7 ng umaga din dito. Unlike sa New Zealand na 5 hours ang advance namin sa Pilipinas. So medyo mahirap kung dumadalo ka ng church. Lalo na yung sa MCJ po kasi yung siyempre Philippine time. Mas maganda yung namin, setup namin ngayon. Unlike sa New Zealand po, minsan madaling araw na umaga na, minsan inaabot yung Thanksgiving. So ngayon alas 12 lang ng gabi tapos na. So medyo nakapagpahinga ka ng mas magaga, maka-journey. Kaya maganda po talaga dito. Journey, 2 oras, naka $48. So wala, minimum wage lang talaga. Mahina, ibig sabihin niya mahina. So ang minimum wage kasi sa Australia mga 24 something. So ayan, exacto. Doble mong $24. So 48, 19. Minimum wage lang po talaga. So para sa amin okay na rin ho. Kasi naman nakatunga ka sa bahay, nanonood ka ng TV or kung ano yung ginagawa mo sa internet.